Ayun, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At tayo naman po ngayon ay dadako po sa ating pagdidevotion. At ang share ko po ngayon ay about sa mga pangako. Yun, alam mo naman po na bawat isa sa atin ay gumagawa ng mga nagsasabi tayo ng mga pangako, hindi lamang sa iba, maging ito ay ginagawa natin sa ating mga sarili. So, ayun po yun. So, po share ngayon. Kung meron po kayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 5, verse 1 to 5. Ganito po ang sabi, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, pagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Next po, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, pagkat nasa langit siya at ikaw'y nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganib na mapagsabi ka ng hindi tama. Kung mangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya ng mayabang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ka ng di mo tutuparin. Ayun, pinagpala po ng Diyos ang pagbasa po ng Kanyang mga salita. Sabi po dyan ay, mag-ingat tayo lalo na sa pagbibitaw ng ating salita sa ating Panginoon, di ba? Dahil kung example po, di ba, sa ano nga po, sa ibang tao ay nagagawa natin ito, di ba? Minsan meron tayong sinasabi sa nila na na mga pangako na ayun yung pinangahawakan nila. Tapos minsan, di ba, hindi natin namamalayan, hindi natin natutupad yung mga sinasabi natin sa ibang tao. Kaya minsan, di ba, iniisip ng ibang tao ay nagiging nadidisappoint sila sa atin dahil ayun nga na sa dami-dami natin sinasabi sa nila na pangako na gusto nating ibigay o ibigay sa nila ay minsan hindi natin nagagawa. Kaya minsan ay nadidisappoint sila sa atin. Ganon din po sa ating Panginoon. Unang-una ayon, bago tayo pumasok sa Kanyang tahanan ay andyan na yung mga andyan na yung maraming hindi lang katulad sa ibang tao, kundi lumalapit na tayo sa Panginoon. Kaya, ayun, sa bawat salitang bibitawan natin at pangako na sasabihin natin sa Kanya ay, sabi po dyan, ay dapat natin tuparin. Dahil hindi naman tao yung kausap natin, kundi ang nag-iisa natin Diyos. Kaya, ayun, mag-ingat tayo sa ating mga bibitawan na salita dahil, ayun nga, kung ang tao nga ay nadidisappoint kapag hindi natin nasusunod o nabibigay yung ating pangako, how much more pa kaya yung ating Panginoon, di ba? Dahil lalo siyang nasasaktan kapag hindi natin natutupad yung mga pangako sa Kanya. Kaya nagiging unfair tayo sa ating Panginoon. Kaya ayun, sabi po dyan ay mag-ingat tayo na huwag tayong pabasta-basta ng pangako na ibinibigay sa Panginoon dahil ayun, hindi siya normal na tao lang dahil siya ang ating Diyos. At ayun, paano po natin yun ma-apply? Apply muna natin yun sa iba. Gawin natin yung mga pinapangako natin sa ibang tao dahil doon tayo magsisimula na kung kaya na ba natin gawin yung mga pinangako natin. Tapos pag nagawa naman po natin yun, ay hindi na tayo mahirapan na gawin din yun sa Panginoon dahil kung sa ibang tao nga ay nagawa natin, sa Panginoon pa kaya. Kaya, ayun po. Next po ay, may bukas po kayo sa akin sa Aklat ng Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Sabi po dyan, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ayun po.
'Di ba? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Sobrang mahal na mahal niya ang bawat anak niya. Kaya, ayun, 'di ba? Talagang unfair kapag hindi natin nasusunod yung ating mga pangako sa Kanya dahil siya nga ay maraming nakalaan na pangako para sa atin. Tapos yung mga simpleng pangako lang natin ay hindi natin natutupad kapag sa Kanya. Kaya, ayun, na nakakaano lang na nadidisappoint natin yung Panginoon dahil ang Panginoon ay maraming nakalaan sa atin na mga pangako, di ba? Kaya, maging ano tayo, maging patas tayo sa ating Panginoon na, ibalik din natin sa Kanya yun, yung ating mga pinapangako na, kumbaga, ibuhos natin yung, pagsunod at pagsunod sa Kanya mga utos at gumawa ng mga gusto niyang ipagawa sa atin. At, ayun, kapag nagagawa naman natin, kapag naisakatuparan natin yung mga pangako, di ba? Ayun, di ba sabi diyan ay, minsan ay iniisip naman natin na parang ang tagal. Di ba? Parang ang tagal dumating yung mga hinihiling natin sa Panginoon. Pero sabi diyan, di ba, ay hindi ito matagal, kundi hinihintay lang ng Panginoon na magsisi lahat ng tao at hindi lang lahat ng tao, kundi maging tayo dahil minsan ay hindi natin natatanungin ating mga sarili na kumbaga, hindi na ba tayo nakagawa ng mali, di ba, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya minsan tanungin din natin yun ating mga sarili kung ba't di natatagalan yung pangako na ay yung hinihiling natin sa Panginoon. Kaya ayun, dapat ay mawala na talaga yung mga ginagawa natin na masama sa harapan ng Diyos. Next po ay makibukas po kayo sa aklat ng Kawikaan chapter 18 verse 20. Ganito po ang sabi. Anumang sabihin ng tao'y kanyang pananagutan. Ayon sa salita niya ay gagantipalaan. Ayun po. No, sa bawat bibitawan po natin na salita ay meron po itong kakibat na pananagutan. Dahil maging sa iba nga ay meron tayong pananagutan sa bawat binibitawan natin na salita. Maging sa Panginoon ay dapat ganun din. Lahat ng bibitawan natin ay laging may pananagutan tayo doon. Kaya dapat natin itong tuparin. Pero ang sabi diyan, di ba, na ayon sa mga salita natin ay meron itong kakibat na gantimpala. Di ba? Maging sa iba nga ay kapag nasusunod natin yung mga pinangako natin sila, di ba, natutuwa sila at minsan ay binabalik pa nila yung mga binibigay natin na doble-doble pa. Kaya ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon. Kapag nasunod natin lahat ng pinangako natin sa Kanya, ay magiging doble-doble pa yung mga gusto niyang gawin para sa ating mga buhay. Kaya ganun lamang po na huwag tayo nating isipin na masyadong matagal, di ba, na parang ang tagal sa atin ng blessing dahil ayun nga, minsan ay nagsisimula rin ito sa atin kung bakit natatagalan yung blessing na gusto iparating sa atin ng Panginoon. At next po, may bukas po kayo sa akin sa Aklat ng Roma, chapter 4, verse 18 to 21. Ganito po ang sabi, bagamat wala ng pag-asang manganak, bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-iisandaang taon siya noon at ugod-ugod na ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Gayon man hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Ayun po, dito po tayo makakakuha ng pwede natin na-apply sa ating mga buhay. Yung naging buhay ni Abraham, di ba, na hindi siya sumuko sa Panginoon kahit, ayun na nga, di ba, kung tayo man dadating tayo sa ganong kalagayan, di ba, pwede naman tayong lalo na tayo mawawalan ng pag-asa, di ba, dahil, ayun nga, gusto nila magkanak pero nga ay
yung asawa niya ay baog na. Kaya, di ba, saan po tayo hanap doon ng, para ano tayo, maging matyaga, di ba? Dahil wala na talagang pag-asa manak. Pero, hindi ayun ang naging dahilan upang manghina ang pananalig ni Abraham, di ba? Na lalo siyang nanalig sa Panginoon at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Kaya ganun din ang gagawin natin sa ating mga buhay. Kung si Abraham nga ay matagal nagantay bago ibigay ng Panginoon ang kanilang iniling, di ba? Ganun din sa atin dahil minsan ay inahanda tayo ng ating Panginoon dahil, ayun nga, sa dami-daming pangako ng Panginoon sa atin ay hindi naman niya to pwedeng ibigay lahat sa atin ng isang bagsakan dahil, ayun nga, minsan baka hindi natin ma-handle ng tama at hindi pa talaga natin panahon upang ibigay yung pangakong iyon. Kaya, ayun, dito tayo pwedeng kumuha ito yung pwede natin gayahin na magtiyaga tayo sa ating pananalig na magtiwala tayo hanggang sa kahuli-hulihan na hanggang sa wakas na ayun, natutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Kung tinupad nga ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham, di ba? Sa ating pa kaya mga anak niya, di ba? Dahil napaka-special natin sa ating Diyos. Kaya ayun, huwag tayong mawawalan ng pag-asa na hindi na tayo pagpapalain ng Panginoon dahil ayun, nakahanda naman na lahat ng blessing para sa atin at itinatama lang ng Panginoon ito sa bawat panahon para ito'y ipagkaloob sa atin. Kaya, ayun po, no? Na sa pag-aantay ay walang sayang kung ginagawa natin ito sa ating Panginoon, di ba? Dahil hindi naman walang kabuluhan yun natin pag-aantay kung sa Panginoon tayo nag-aantay, di ba? Kaya, ayun, di ba minsan sa ibang tao ay pwedeng ganun mangyari sa atin na kahit magantay tayo ay mapunta lang sa wala. Pero sa Panginoon ay hindi yun ang mangyayari dahil kahit pag sa Panginoon tayo nagantay ay maraming ipapadala sa atin ng Panginoon na blessing na hindi na God is always on time naman na lagi siya nandyan sa atin. Kaya huwag tayong mapagod na mag-antay at manalig sa Kanya ng tapat at sumunod sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. At yun lamang po ang aking mababagi. At sa Diyos ko po binabalik ang papurit pa sa salamat.